Anong ating topic ngayon sa ating riding podcast? Diba natanong ko sa'yo dati, Oh. meron bang classes para sa mga OBR? Anong classes? Klase? Mga parang seminar. Classes. Ano ba yan? Parang may naamoy ako hindi maganda. Lesson para maging OBR? May ganun ba? Parang wala namang ganun. Kaya nga, Mga classes, di ba, puro more on riding. ano yun sa OBR? Pero paano yun sa OBR? Kung gusto lang niya magsumama sa asawa niya para mag-drive Oh. at necessarily magmotor. Baka dapat ang ano nun, ang responsible person sa kanya para magturo is yung asawa niya. Paano? Anong paano? Paano magturo? Oo. Eh di katulad ng ginawa ko sa iyo. Wala ka namang tinuro sa kamay. Wala ba ako tinuro sa iyo? Sabihin mo na lang magkabalikot. Ano gagawin ko? Di totoo yan. Ano bang gusto mo matutunan? OBR 101. Pagka tulad nun, magkasama ang likod ko, ano gagawin ko? Sasabay ka sa posisyon ng ano mo, ng rider mo. Kung pag papunta ako dito, dapat papunta ka din doon. Hindi mo ako kontrahin. Kunyari, papunta ako dito. Dapat dito ka rin papunta. Kung nasan yung katawan ko. Kasi pag kinontra mo, maaaring hindi tayo makaliko or mahirapan lumiko. Kaya siguro frustrate yung ibang OBR. Kaya napofrustrate yung ibang OBR kasi wala nagtuturo sa kanila. Akala nila basta sakay lang, basta yakap lang na gano'n. Pero hindi naman siya gano'n. Ang siguro ang sa amin, ewan ko sa akin yung ginawa ko sa iyo is parang hindi ko naman lahat in-spoon feed. Hinayaan ko na may experience mo kung ano yung mga, kunyari pag di ka kumapit ng maayos, parang makakabitaw, mga ganun. Pero ingat kami sa sa pagdadrive kasi kung alam namin lalo na hindi secure yung aming back ride, hindi talaga namin binibilisan. Siyempre ang cargo mo as a rider, as a driver, dalawang buhay, di ba? Hindi lang ikaw, pati yung angkas mo. Tapos diba tapos parang tinatanong kita pag yung ano ba dapat yung gawin para mapaayos yung mapagaan yung pagdadrive mo? Oo. Mapapagaan yung pagdadrive namin. Yun nga, number one, kapag secure yung katawan nyo sa amin na kung nasan yung body namin, nandun kayo. Kasi pag nilaban mo siya, kunyari, kayo, opposite direction kayo, mabigat yun para sa kamay namin, tsaka sa steering namin. Yun nga, pagliko, nahihirapan kami sa ganun. Ewan ko lang sa iba. Sa akin pala, nahihirapan ako. Parang ang bigat-bigat niya yung liko kapag ka naka-counter yung backride ko. Nagawa nun. So ayun, tapos tama naman na yung ginagawa mo. Kapag ka mabilis, tapos pepreno yung kamay mo sa tangke para hindi ka ma-push forward, hindi mo ma-push yung iyong rider. Pero depende yan case to case basis kung medyo magaan ka naman at saka katulad ito, naka-upright, okay lang sa akin na kahit di ka na kumapit sa tangke kasi kaya kitang pigilan kasi naka-upright ako. Kaysa sa nakasubsob ako dun sa dati nating motor, medyo mas sa akin yun, parang lahat ng bigat is nandun sa braso ko. Dito napipigilan ko yung napipigilan ko yung body mo Pero pag upright na ganito, pag mabilis ka, kumapit ka lang. Galit ka ba? Kapit ka lang sa bewang, huwag ka kapit sa shoulder, yon, sa shoulder. Pag kumapit ka kasi sa shoulder, parang may impluwensyahan mo yung liko nung nung iyong rider. Kaya talaga safe sa sa tiyan. Paano pag malaki ang tiyan tapos maliit yung kamay ng babae? Sunod-sunod yung mga talong So kung gusto mo naman talaga kumapit, gagawa ng paraan, either yung rider or yung back ride kung paano siya makakapit. Yan, nandito na tayo sa Palo Alto.
Ano masasuggest mo sa ating mga manonood na OBR? Kunyari first time ano sila, naangkas sa motor sa mga mister nila. Anong masasuggest mo sa kanila? Yun nga, parang mag-trust sa ano mo. Mag-trust. Oo. Number one. Pero paano yung mga movements? Besides trust, mga movements na kailangan, paanong ano? Habang nag-ride, malalaman ko din kung paano. Hindi, paano nga yung mga rider na hindi alam paano explain sa mga OBR nila yung, di ba? Parang imposible naman yata yun na ikaw yung rider tapos hindi mo masasabihan yung back ride mo. Siyempre may mga OBR na ano ba yun? Ano bang tama? Kumbaga iba yung learning approach sa kanila, gano'n. Oo, parang gano'n. Kaya na nila yan, malaki na sila.